Good morning po, everybody. At ngayon po ay araw ng Lunes. At meron naman po tayong panibagong araw na gagampanan sa buhay. Ano man pong uri ang ating pong ginagawa at gagawin ay dapat po na patuloy po tayong nagpapasalamat sa Panginoon. Una-una, nagpasalamat po tayo bilang mga anak ng Diyos na kayo po ba ay nakasamba kahapon. Kayo po ba'y naglaan ng panahon para po magsama-sama ang mga anak ng Diyos para po magbigay kaluguran sa ating Diyos na buhay sa pamamagitan po ng ating pong paglilingkod sa Kanya. Isang malaya at nakakatuwa po, no? Tayo bilang mga anak ng Diyos sa anumang lugar na malaya ang pagsamba ay nakakagampan po tayo nito. At kahit po yung mga lugar na mahirap gawain ay patuloy pa rin po sila at nakakatuwa po, mas sigit pa nga silang may conviction, ibig sabihin talagang may katapangan na magtipon-tipon sa kabila po ng minsan mga pinairal ng mga government nila na nagpabawal sa mga gawaing born again o gawaing Kristiyano, gawaing pagsamba, pero patuloy pa rin po sila. Kaya nga mas sigit silang mapalad. Alam niyo po, dahil nga kahit po mahigpit ang kanila pong lugar, pero nagagawa pa po nilang sumamba. Samantalang po dito sa atin, minsan po malaya naman, pero nagiging mahirap, nagiging mahigpit dahil rin po sa ating mga inaalaw na sistema po o ng sabi na natin minsan katamaran, minsan panghihina na kiniklaim natin na isang paraan para hindi ko tayo makatin. Pero nakakalungkot po yun dahil hindi naman po yun ang nais ng Panginoon sa atin. Sabi ng Panginoon, huwag natin pababayaan ang pagtitipon. Kaya naman salamat sa Panginoon doon sa mga pagtagumpay po sa pamagitan po ng pagdalot sama-sama po sa gawain. Ang aking pong talata ngayon na binagbulay-bulay ay ang Mateo 6:19-21 na pinapakita rito na kung saan daw po ay wag daw tayo mag-ipon o mag-impok ng kayamanan dito sa lupa, sapagkat ang kayamanan daw po dito sa lupa ay nasisira, may tama, sabihin may kalawang, talagang nasisira po siya. Kundi mag-impok daw po tayo ng kayamanan sa langit. Ang isang bagay na makinawa natin mga kapatid, hindi naman po pinagbabawal na magkaroon po tayo ng tinatawag na pag-aari or yung assets, no? At ito naman po ay mahalaga po para po sa atin. Ang nais lamang po ng Panginoon dito ay maging balanse po tayo na wag po tayong mas patangay, kasi nakaraan sabi ko nga hindi pwede tayo maglingkod sa dalawang treasure o dalawang tinatangkilik. Maaari daw po yung isa po ay pababayaan natin, ang isa po ay patuloy nating ipuposes. Sabihin po hindi tayo pwede magsabay ng pagmamahal, no, sa treasure na ito. At dito ipinapakita lang po natin Panginoon na kung ano po yung mahalaga talaga sa buhay natin. At ang isa pang bagay na maunawaan po natin dito ay pinapakita lang na ang Diyos po ay nagnanais na tayo, ang kunin po natin ay ang contentment. Kasi kung wala po tayong contentment, baliwala po yung meron tayong kung ano man. Kasi lalabas po pagka tayo nagkakaroon po ng kayamanan at doon po tayo nakafocus at doon po yung inuna natin, maaring mangyari po na papasok po yun na hindi tayo makakontento. Kaya nga kung mapapansin po ninyo, ang dami pong bilyonaryo sa mundo, pero hindi pa rin po sila tumitigil sa kakatrabaho, kaka-business, kakalikom ng kanila pong mga nais pa, dahil po ang kanila pong puso ay sinaksakan po nila ng pagnanasa ng yumaman
Imbes po na ang Diyos na buhay ay kanila pong lingapin at ilagay po sa kanilang puso, pero pinalitan po nila ito ng tinatawag na pagmamahal, paghahangad po sa kayamanan. Ulitin nga po, wala naman pong masama doon sa meron po tayo. Kaya nga lang po, dapat po ma-realize po natin na ang kukunin po natin una yung kakontentuhan sa buhay. Kaya lang, pag sinabi kakontentuhan sa buhay, hindi mo po ito magagawa kung wala po kang pagkilala po ng Diyos na nagbibigay ng tunay na pagkakontentuhan sa buhay. Ibig sabihin, yung bang sa kabila ho ng lahat ng bagay ay nagagalak siya na sa buhay, mahirap man siya, mayaman man siya, kontento siya na nabubuhay sa mundong ibabaw dahil po sa gabay po ng Banal na Espiritu. Kaya naman po dito, maunawaan po natin na masigit daw po nating mag-impok po kasi ito po yung magandang bagay po yun. Dahil sa langit, kung makapansin po ninyo, ang dadaanan ang pinaka-street, saka nakakita ng street na ginto po ang pagkakapalitada, pagkakasemento ay ginto. So, kung ikukumpara mo dito sa atin, talagang napakakitid na ng mga skinita, marami pa, no? Dahil pa mga dumi ng mga hayop, at talagang makikita mo na hindi po magandang kalagayan, kaya may mga tao po na naghahangad talaga sa buhay na mabago ang kanilang kinakalagyan. Dangan nga lamang ay maging matalino po tayo doon sa mga bagay na ganoon. Kasi po, mayroon pong daya yung pong kayamanan